Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the Evangelion X YOLO Park NK series na Evangelion model kits. So we have 02, 01, and 00. So sabay-sabay na natin sila i-customize mga moms. Alright, ang gagawin natin dito, custom repaint ng comic book paint style repaint. So ito yung gagawin nating mga process. Una-una, mag-apply tayo ng clear primer. And then next step, shadows. Next step, highlights layer 1. Next step, highlight layer 2. And then the next step, mag-apply tayo ng line art. Dito papasok yung mga transition lines, cross-hatching and feathering lines. And then number 6, top coat. And kaya tayo gagamit ng clear primer. Ito yung clear primer gagamitin natin. Bosny number 1 and 1 flat clear. Kaya tayo gamit yan para yung base color ng Evangelion natin or ng product natin hindi na mababago. So pag nandiyan na yung base color, mag-apply tayo ng shadows. So yung dark, tapos isang highlight, tapos pangalawang highlights, and then line art, and then top coat. That's it. So start na tayo. Nilagay ko lang dito yung mga kamay para isang spray na lang, tapos na lahat. Dahil na tayo mag-spray ng Bosny Flat Clear. So ito ulit yung steps na gagawin natin. Tapos na tayo dito, primer clear. So nagkaroon siya ng matte finish. Ibig sabihin ito, meron na siyang porous na surface para makapag-apply tayo ng mga paints. So kakapit na dyan yung mga paints na i-apply natin. So for the darks, nandito na tayo sa step number 2, shadows. We are going to apply shadows. So ito na yung status ng isa, yung 02. Yung 01, ito yung 01, ito yung gagawin natin. Ito, si 00, meron na siyang shadow sa mga white parts niya. Okay? So for the shadows, dito kay 01, 01, ito yung apply natin. Intense violet and dark Prussian blue. Para lang magkaroon siya ng dark hue. Yan. Tapos ito yung gamit kong brush, number 4 from Berkeley. 32 pesos lang from, I think, Diovier. Yan. Round brush na pointed yung tip. Okay? Na may fine tip. Mix lang natin para magkaroon ng darker hue. Okay. Testingin natin. Okay. Pag medyo bluish, dagdagan nyo lang ng purple. O kaya, kung hindi kayo, kung gusto nyo pa mas dark, dagdagan nyo ng black. Pero konti lang. Okay, lalagay natin yan sa mga purple na armors para magkaroon siya ng darker shade. Okay? Don't worry about the details. Ano pa lang to? First pass pa lang to ng colors na gagamitin natin. Marami pa tayong i-apply dito. Okay? So, unang-unang step pa lang to, mag-apply tayo ng shadows. So, yung motion ng brush ko, parang flicking motion lang para meron siyang yung gestural finish. Hindi siya yung super clean comic book effect. Parang grunge. Okay. Namimili lang ako ng mga areas na dark para lagyan natin ng shadows. Pero generally, huwag kayo mag-overthink about saan lalagay yung shadows, saan lalagay yung highlights. Pero add lang kayo, pwede nyo rin namang yan, patungan ng mga wari, di ba nagkamali kayo. Parang gusto ko mas light dito. Patungan nyo lang ng lighter color. Diba? Wala namang kaso yun eh, diba? Pwede nyo namang i-revise eh, diba? Ay, gusto ko dito mas darker. Di lagyan natin ng darker color. O kaya nakulayan nyo yung areas na green. Pwede naman patungan yan eh. Patungan nyo lang yung color. We are done with the shadows. Yung next step naman natin, mag-add tayo ng highlights layer 1. So
So same pa rin, dito pa rin tayo mag-apply sa mga purple areas kasi yun lang muna yung demo natin. All of the remaining parts or sections, same lang yung process natin. Shadows, highlights, highlights 1, highlights 2, and line art. That will be the whole process for each part. Alright, now for the highlights layer 1, mag-mix tayo ng intense violet and white. Let's see kung anong color kalalabasan dito. Okay. Mag-mix tayo ng konting pink. Okay. I-try natin i-apply dito sa mas malaking area para mas makita natin siya visually. Here sa legs, okay? So we are going for maximum contrast, okay? So we are doing the flick brush movement. So press and flick para merong brush, para makita yung brush strokes. Yan. Buka lang natin. We are done with highlights 01. Now we will proceed with highlights 02. So here's the front, here's the side, here's the back. Yan. So in-apply na natin yan pati sa head and sa hands niya. And pati dito sa shoulder armor. Now for the highlights 2, we are going to use white and super konting pink lang. Para ma-achieve yung maximum contrast, mas maraming white yung i-apply natin. So try natin dito. Okay. Yan. Something like that. Okay. Yan, mas preferred ko yung gantong klaseng brush type, yung parang semi-dry na siya, parang konting hindi siya super wet. Excuse me, para may konting dry brush technique. Excuse me. Isa pa. Somewhere here, here. Na-apply na natin yung primer, shadows, highlights number 2, and step number 5 na tayo, line art. So for the line art, we are going to use PH 179 black water-based primer na black acrylic paint para makagawa ng line art. So ito yung finished product natin. Ayan. Ito yung progress natin dun sa EVA 01. Ngayon dun sa ibang armors, gagawin natin dito sa yellow. Kasi ito yung pinakamalakas na contrast. Kasi yellow, black, and white, and gray. Ito naman, kasi purple yung kanyang body. Pero at least kita pa rin yung, yung black. Mas deep. Deep talaga yung black na acrylic paint kasi over purple naman siya. So at least meron pa rin siyang contrast. Pero yun nga, mas malakas yung contrast dito. Kaya dito ko didemo. So pag naglagay tayo ng line art, dun tayo sa mga deepest areas magko-concentrate. Dun natin siya i-apply. So para siyang yan, dito sa armor lines, okay, sa chest, panel lines, okay. And also yung execution ko dito hindi naman super fine din. So pag naubusan ng paint yung brush ko, ginagamit ko na lang din parang dry brush na style. Okay. So pwede rin natin gamitin yung edge ng brush para dito sa mga parts na to. Yun. Tapos dito rin sa corners. Okay.
So don't worry too much about kung saan i-apply yung line art, kasi meron naman tayo multiple sources of light na nagkakast ng shadows. So you can do cross hatching, pwede ka mag-add dito ng mga feathering lines to indicate na mas malalim yung area na yun. After the line art, we are going to use a pilot twin marker para mag-create ng mas finer, thin, or mas defined yung comic book lines na gagawin natin. So pilot twin marker has 2 points or tips. The one is fine and the other is extra fine. Ito yung gagamitin natin, extra fine, for the extra line art, additional line art. So pwede tayong gumawa ng mga cross hatching, feathering, dito rin sa mga armor. Okay, dun sa mga parts na medyo malalawak yung spaces, we can add transition lines such as that, para magkaroon ng sense of depth. Yan, kung tapos na natin lahat yung process, ito yung gagamitin nating top coat para maprotektahan yung paint job na ginawa natin. So Bossny number 191 flat clear. So isang spray lang yung ginagawa ko all over the armor or the suit, and then papatuyuin natin siya, let it cure for around 4, 5, 6 up to 12 hours and recommended, para talagang nag-cure na yung paint and nag-bond na dun sa surface. So that's it. Okay, again, ito na yung mga finished na artworks natin. So here's 0, 0, 0. So here's the front. Wala namang nagbago sa joints, ganun pa rin. Meron lang akong ibang mga hinigpitan kasi yung mga joints dito, tulad nitong part na to, naglagay lang ako ng mga konting masking tape para lang meron siyang additional surface area para mas tight lang yung joints. Hindi naman siya super tight, pero gusto ko lang mas tighter than usual para hindi masyadong nahuhulog. Okay, so here's the 01. Tapos meron din silang mga weapons. Ito, kakabit natin yan pag nag-photoshoot tayo. Pero for now, yan, i-demo natin siya. So lahat na accessories nagawa na natin ng custom din. So ganun lang din yung yung proseso. So pa-prime natin ng clear siya, add tayo ng shadows, add ng highlights layer 1, add ng highlights layer 2, apply the line art, so yung mga transition lines, cross hatching, ng mga feathering lines, and then top coat. So here's the front of 01. There you go, back, tsaka side. Tapos ito na rin yung kanilang mga hangers na pwede natin i-mount yung armor or suit dito, something like that. Okay. So pwede kayo magkaroon ng display option na nakasakay sila or on top sila dito sa mga hangers nila for charging. If you want them to charge like this, pwede nyo i-attach tong port dun sa kanilang back. Okay? So at least meron tayong additional display dito sa mga Evangelion units natin. So that's EVA unit 00. Ito naman 01. This is the purple and green color combination, color palette. So here's the side, front, and the other side. So nag-add lang din ako ng mga shadows and highlights, and then the line art. So importanteng step talaga dito yung Bossny na flat clear primer, kasi siya yung doon magiging porous yung surface para makapag-paint tayo. Kasi kung walang surface primer, hindi kakagat yung pintura, mag-slide lang yung pintura dun sa surface. And here's a 02. Here's the front, here's the back, side, and the back.
So yan, yung mga peg holes na yan, pwede natin sila ilagay dito sa mga hangers nila. Pero this is it. Mag-add na lang ako ng mga images sa end ng video, pero ito na sila. Hawak ko na. Tapos na si Evangelion na custom repaints natin. So that's it mga momser. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.